Any more questions regarding the HOR probe? Temsi, Philippine Daily Inquirer. Hi ma'am, good afternoon. Regarding din sa probe, kasi apparently parang there was a response from some of the congressmen about yun nga, yung sa, dahil wala nga po kayo ngayon doon, uh, won't you ever attend the House probe, diba? Parang, is there a chance that you might still appear there or at least kumbaga parang have any other responses in responses sa sinasabi nga nila na hindi raw po kayo umaattend doon sa mga ongoing na inquiry ngayon relating to the alleged anomalies during your time sa DepEd. Opo. Nasabi na po namin doon sa opening statement ko kung ano yung sa tingin ko ginagawa ng House of Representatives. And lahat naman sa mga sinabi ko, meron kaming basihan. At sinabi ko doon na what they're trying to do is they're trying to make a case for impeachment. Kasi last year pa yan nila gusto talagang gawin. They're trying to make a case for impeachment. Eh dahil wala silang ebidensya, ang ginagawa nila, nag-fishing sila dito sa mga tanong sa loob. Kung maririnig nyo, o di ba mali? Di ba mali? Ginagano nila yung sumasagot na COA resource person. And of course, ano lang ba ang rank and file? Siyempre, congressman yung kaharap mo. E di sasabihin mo, oo po, may mali. When in fact, ilang beses na kami sumagot, we are fully cooperating with the audit process and we are answering and filing our comments in all the cases before the Supreme Court. In fact, kung mag-file pa sila ng kaso pa, sasagutin namin yan sa korte, pero hindi doon. Kasi kung gusto nila mag-impeach, huwag nila kunin sa akin sa mga bias na tanong nila sa akin ang gagawin nilang impeachment. Kanina, sa tanong mo kung a-attend pa ba ako, we take it one hearing at a time. So, when we receive an invitation, we study, una-una, pinapadala siya sa legal, pinag-aaralan namin, dinidiscuss namin dito sa opisina with the personnel. And then, tinatanong namin yung mga personnel. Like in the case of this invitation, nakapangalan na sila doon and hindi na pwede ang authorized representatives. So we sit down with them and we ask them, ano ba ang gusto mong gawin? So depende sa sagot, yun ang sinusuportahan namin. Ako as head of the agency, sinusuportahan ko kung ano yung gusto. Right now, walang gustong pumunta doon sa kanila. Kasi ang concern ng lahat is yung pamilya nila. Sa kanila daw sarili, walang problema because they are government employees. So, makakasagot sila. Ang hindi daw nila makontrol is yung paninira sa pamilya nila. At yun ang concern ng lahat ng employees ng dito ng Office of the Vice President. And sabi din ng legal namin, there are valid legal points or legal questions sa nangyayari na hearing, which is the contempt of the letter to Congressman Joel Chua kaninang umaga. Unang-una doon, yung privileged speech mismo ni Congressman Valeriano nagsabi ng unverified claims. So paano ka maggagawa ng hearing based on unverified claims? Hanapin mo muna yung mali. Tapos ka mag-hearing. Hindi yung doon mo hanapin yung mali sa hearing. Pangalawa, ito yung punto ko nung last akong pumunta sa kanila. Nakalagay sa batas, nakalagay sa constitution natin. Inquiry in aid of legislation. Hindi siya gumamit ng investigation. Sabi niya doon, persons, the right of persons shall be respected. Hindi siya nagsabi ng witnesses. Pero pagdating mo sa rules sa loob ng House of Representatives, rules nila in aid of legislation, ginagamit na nila interchangeably.
inquiry and investigation, persons and witnesses. Mag-decide muna sila, ano ba sila doon, korte o hindi. Hindi naman sila korte. Paano ko nasabi na gumagalaw sila na parang korte? Nilagay nila doon. The rules of court are supplementary to these rules. So, ibig sabihin, gumagamit na sila ng rules of court. Ang ginagawa nila doon na is an investigation that is akin to the judicial process na ginagawa ng NBI, na ginagawa ng DOJ, na ginagawa ng mga piskal. At ang isa pang punto namin doon sa sulat ay, ano yung pangatlo? Kalimutan ko na. Pahingi tubig, sir. Okay. Napagod ako sa kakasulat nito kagabi. Anong oras ito? Pinadala ko. 12:35 a.m. Ito na. Thank you. Yeah. Ito yung isang punto ko dyan. Nakalagay doon sa Constitution. The rights of persons appearing therein or affected thereby shall be respected. Nakalagay doon. So, ibig sabihin, dahil in aid of legislation lang ito at hindi naman ito prosecution or investigation, ibig sabihin, pwede humindi ang tao. Diba? Kasi, ayoko sumali sa pag-craft ng legislation nyo. Bakit nyo ako pipilitin? Di maghanap kayo ng ibang resource person. Ang dami namang previous vice presidents dyan. Napakalapit ni former President Gloria Arroyo sa kanila. Yun ang tawagin nila. Gawin nilang resource person kung meron talaga silang batas na ginagawa about sa Office of the Vice President. And then ang huli noon is sub judice. Ang daming questions nila na kaparte ng 3 cases na final sa Supreme Court na dapat hindi pinag-uusapan sa labas ng korte. At yung huli, sinabi namin paulit-ulit, nandun kami sa loob ng Commission on Audit. Nag-participate kami sa audit process. Kahit na yung audit na yan, dumating lang yan pagkatapos nila na mag-usap ng Makabayan Block at ni Speaker Romualdez na atakihin ang confidential funds. So masagot pa rin kami kahit alam namin kung ano ang motibo sa audit. So, yes. Anong tanong mo, sir? Kalimutan ko. Yun lang po. Yes, sir. Next. Then out of security concern na lang ng ibang OVP officials and employees kung bakit na rin hindi, you prefer not to go to the inquiry sa house? Security, physical security nila, personal, wala naman kaming problema sa security. Wala akong narinig na gano'n, na comment galing sa kanila. Lahat nagko-comment na maawa sila sa mga anak nila.